Walang mas malaking kasalanan kaysa sa pagiging boring at predictable kapag gusto mong maka-attract ng magagandang babae. Gusto ng mga babae yung exciting, interesting. Yung tipong may adventure, may misteryo, may halong hindi nila alam kung ano ang susunod. Kapag na-bored sa'yo ang babae, tapos na agad yan. Talo ka na sa love life mo. Pero eto ang good news. Meron akong simpleng solusyon. Ang kailangan mo lang gawin, inumin mo ang mystery pill. Ang salitang mystery, sobrang daming beses ko nang narinig yan. At malamang narinig mo na rin yan ng paulit-ulit. Ang problema? Lahat ay sinasabing be mysterious. Pero walang nagtuturo kung paano ba talaga maging misteryoso o anong klaseng misteryo ang gusto ng babae. Yung tipong maiisip ka niya paggising at bago matulog. Pre, ngayon ituturo ko sa iyo kung paano maging misteryosong kaakit-akit at kung paano burahin yung isa sa pinakaayaw ng mga babae, ang boredom. Ayaw na ayaw ng babae ang maburyo. Gusto nila yung laging may ganap. Kapag tinawag kang boring, halos imposibleng makabawi ka pa. Kaya madalas nauuwi sa friend zone ang mga lalaki. Kapag ang dating mo ay parang plain rice, walang lasa, walang thrill, predictable, makikita ka lang ng babae bilang nice guy. At alam mo na kung anong kasunod nun. Let's just be friends. Halos lahat ng tao mas gusto yung exciting kaysa pleasant, mas gusto yung interesting kaysa boring, at mas trip nila yung unexpected kaysa predictable. Bukod sa mas nakaka-excite at mas astig pakinggan, ang unpredictability ay may effect mismo sa utak at hormones ng babae. Literal na parang addiction, mapapa-obsess sila sa'yo. Ngayon, linawin natin. Hindi naman galit ang babae sa mga nice guys. Ang problema, walang spark. Masyadong safe, masyadong predictable at walang spontaneity. Kaya ang ending, hindi sila fun kasama. Sa totoo lang, ang tunay na nagpapakilig sa babae ay action, adventure, excitement. Yun talaga ang hanap nila kahit hindi nila aminado. Kaya nga minsan ang babae napupunta sa mga bad boys at mga jerk. Kasi bukod sa confidence at may I don't give a F energy sila, di mo rin alam kung anong susunod nilang gagawin. Laging may thrill, laging may danger, parang roller coaster. Gustong-gusto ng babae yung feeling na parang nasa adventure sila. Hindi yung parang nagtatrabaho lang sa opisina. Gayahin mo yung mga typical na lalaki. Boring, predictable, walang tikas, laging nagpapakabait. Tapos magtaka ka pa kung bakit binasted ka agad. Minsan wala pang 5 minutes, bored na siya sa'yo. Hindi ka pwedeng maging bland at safe. Lahat ng lalaki na nakasalubong niya ngayon, ganyan din ang vibe. Pag naging predictable ka, malalaman na niya ang sasabihin mo bago mo pa sabihin. Ang problema sa karamihan ng lalaki, sobrang busy magpa-impress. Gusto agad ipakita yung galing nila. Pero ang ending, turn off. Kaysa magpakitang gilas gamit ang trabaho, sweldo, kotse o lifestyle. Mas piliin mong maging masaya, masaya kasama at interesting kausap. At gaya ng sinasabi ko palagi, kapag pilit kang nagpapa-impress, mas lalo kang hindi nakaka-impress. May kasabihan akong paborito. To be interesting, be interested. Ibig sabihin, mas nagiging interesting ka kung interesado ka sa kausap mo. Kaya imbes na puro kwento ka kung gaano ka kagaling, tanungin mo siya tungkol sa sarili niya. Kilalanin mo talaga siya. Napatunayan na lahat ng tao gusto yung tinatanong sila tungkol sa sarili nila. Gusto nila yung pinapansin sila. Isipin mo rin na parang ikaw ang buyer, hindi seller. Hindi mo goal na mapabilib siya. Ang goal mo ay alamin kung pasado ba siya sa standards mo. Kapag ganito ang mindset mo, mapapaisip yung babae. Wow, iba itong lalaking to, hindi tulad ng iba na parang desperate magpasikat. So, rule of thumb, huwag mong pilitin magpa-impress. Ang dating mo dapat, wala akong kailangan patunayan. Focus ka lang sa pagiging interesting. At ano ang pinakapaboritong topic ng mga babae? Sarili nila. Kaya tanungin mo siya, alamin mo kung tipo ba siya ng babaeng gusto mong mapasama sa buhay mo. Mas malayo ang mararating mo sa ganitong approach. Kesa yung insecure na nice guy na buong oras, ang goal ay mapabilib siya. Pero siyempre, huwag mo ring gawing job interview yung usapan. Chill lang, kwentuhan lang. Pwede ka rin mag-share ng kwento mo, opinions mo, at mga funny experiences mo. Dapat may give and take.
Balance lang, walang pa-impress pero huwag naman sobrang seryoso na parang ini-interview mo siya sa trabaho. Isa pa, malaki ang pagkakaiba ng lalaki at babae pagdating sa pag-iisip. Ang lalaki ay logical, diretso kausap. Ang babae ay emotional, pakiramdam muna bago isip. Kaya minsan, sinasabi ng babae ang isang bagay, pero ibang level ang ibig sabihin. Kasi ang salita nila madalas base sa feelings nila. Kaya kung fun at exciting kang kasama, magkakaroon sila ng mga emosyon na hinahanap nila. At ang pinaka-epektibong way para maging fun and exciting, maging unpredictable ka. So ayan, na-explain ko na ang basic kung bakit importante ang mystery. Ngayon, ready ka na para sa next level. Isa sa mga pinaka-epektibong paraan para maging unpredictable ay yung magsalita ka ng totoo. Kung ano talaga yung iniisip mo. Huwag kang matakot na minsan, hindi ka laging agreeable or overly polite. Magtiwala ka sa sarili mo at huwag kang matakot magbitaw ng honest na opinyon. Hindi mo kailangang maging bastos. Ang kailangan mo lang ay maging totoo ka sa sarili mo. Kung may ayaw ka, okay lang sabihin. Kung may napansin ka, okay lang i-point out. Huwag kang magpanggap na ibang tao para lang magustuhan ka ng babae. Kasi guess what? Maaamoy nila agad yan. Lalo na ang mga babae, ramdam nila kung nagpapanggap ka. At kapag nakita nilang kulang ka sa tapang para magsabi ng gusto mo at panay ka lang sang-ayon, mawawalan agad sila ng interest. Ang mga nice guys, laging takot maka-offend. Ayaw nila ng conflict, laging go with the flow. Kahit hindi na nila gusto yung nangyayari. Una, obvious na wala silang options. Pangalawa, dahil sa takot nila, hindi sila totoo sa sarili nila. Kaya nagiging boring at predictable sila. Ang babae, gusto ng thrill, gusto ng adventure, gusto nila yung hindi nila ma-predict. Kapag naamoy nilang hindi ka magiging masayang kasama, kahit wala kang ginawang mali, deadma pa rin sila sa'yo. Pwede ka pa ngang ilagay sa friend zone kahit perfect ka sa paningin ng ibang tao. Kahit gaano pa kaganda ang babae, karamihan sa kanila boring din ang buhay. Yung tipong gising ka in social media tulog ulit. Walang nangyayari. Halos lahat sa atin ay naka-autopilot. Kaya gustong-gusto nila ang unpredictability. Kasi ito lang ang nakakagising sa kanila sa routine nila. Parang nare-reset ang utak nila. Biglang nagiging present, nag-iisip, at nakaka-feel ng emotions. Kapag may taong sumira ng routine nila in a fun way, ang sarap ng pakiramdam. Unexpected, fresh, exciting. At sa babae, mas epektibo to. Kasi ang mga babae mas emotional kaysa logical. So kapag nakaramdam sila ng thrill galing sa'yo, hooked sila agad. By adding something exciting sa typical boring life niya, parang nagbigay ka pa sa kanya ng favor. Bad boys at mga jerk, wala silang pake. Alam nila kung may isang babae na hindi sila gusto, marami pang iba. Lagi silang confident, chill, at hindi nagpapakabait para lang magustuhan. Sinasabi nila kung anong gusto nilang sabihin. At ironically, mas nagugustuhan sila ng babae dahil dito. Kasi unpredictable, exciting, at totoo. Kaya marami pa ring babae ang nai-in-love sa mga jerk. Kasi may thrill, may danger, may adventure, at pwede mo ring gawin to. Magsalita ka ng galing sa lakas ng loob. Huwag kang plastic. Isa pang paraan para maging unpredictable at interesting sa babae ay yung maging playful ka. Relax lang. Huwag stiff. Ang playfulness ay yung ability mo na mag-joke, mang-asar, makipagbiruan, nang hindi pilit at hindi weird. Yung playful teasing, sobrang effective yan. Kasi pinapakita mo na hindi mo siya nilalagay sa pedestal, hindi ka takot sa kanya, may confidence kang sabihin yung mga bagay na karamihan ng lalaki hindi kayang banggitin. Hindi ka lang bold, masaya ka rin kasama. Hindi ka KJ, hindi ka formal. At higit sa lahat, hindi ka boring. Sa pamamagitan ng playfulness, nagiging iba ka sa lahat ng lalaking nakilala na niya. You're still unpredictable, pero sa masayang paraan. Karamihan sa mga babae natatawa sa mga lalaki hindi dahil sobrang funny nila, pero dahil hindi nila in-expect yung sinabi mo. At kapag napatawa mo siya, dalawang bagay ang na-achieve mo. Naging unpredictable ka. Naglabas ka ng positive emotion sa kanya. Pero tandaan, huwag kang maging clown. Pwedeng natawa siya,
Pero kung wala siyang naramdamang attraction, tropa lang kayo. Kaya dapat, i-combine mo ang humor sa sexual tension. Ipakita mong may confidence ka na tignan at kausapin siya bilang isang babae na gusto mo, hindi bilang tropa. At sa parehong oras, kalmado ka, composed, at in control. Ganyan ang lalaki na alpha, ganyan ang lalaking hindi needy, at ganyan ang lalaking hinahanap-hanap ng babae. Yung flirt at playfulness, nabanggit ko na rin yan sa mga previous na videos at mas i-explore pa natin yan sa susunod. Ngayon, pag-uusapan natin kung paano mo magagamit yung allure ng bad boy kahit hindi ka naman maging certified jerk. Ganito kasi yan. Tinetest ka ng mga babae kung ikaw ba ay isang confident, matatag at dominanting lalaki. Yung tipong kaya nilang pagkatiwalaan at maramdaman nilang safe sila kasama ka. Yung mga tests na yan, madalas lumalabas sa mga hiling o utos na direkta o pahapyaw. Pero sa mga bad boys, wala lang yan. Bakit? Kasi wala silang pakialam kung anong gusto ng babae. Gagawin lang nila kung anong trip nila. Pero syempre, hindi lahat ng lalaki gusto maging bad boy. At the same time, ayaw mo rin mawalan ng masculinity. Gusto ng babae ang mga lalaking dominant at marunong mag-lead, yung talagang masculine. Yan ang attractive para sa mga tunay na feminine na babae. Ayaw ng babae ng lalaking kaya nilang paikutin. Para masigurado nilang matatag ka, itetest ka nila. Titingnan nila kung mapapasunod ka nila sa gusto nila o kung kaya mong tumayo sa sarili mong paninindigan. At kapag sumuko ka agad, tulad ng karamihan ng lalaki, kapag agad-agad kang sumunod sa gusto niya, wala na. Mawawala ang respeto, mawawala ang attraction, at ang malala, magiging predictable ka. At alam mo na, predictable equals boring equals friend zone. Paano mo babalansehin to? Paano ka hindi magpapasunod agad pero hindi ka rin magiging masungit o bastos? Simple lang ang sagot, delay. Oo, i-delay mo. Halimbawa, habang nasa date kayo, sinabi niya na mahilig siya sa coffee. Huwag mo agad siyang ayain sa coffee place. Huwag kang eager. Instead, after maybe 1 or 2 weeks, planuhin mo yung coffee night nyo. Bigla mo na lang siya yayain. Sa ganito, naipapakita mong nakikinig ka pero hindi ka utu-uto. Hindi ka desperate. May control ka. At bonus, nagiging unpredictable ka. At yan ang gustong-gusto nila. Isa pang example, sinabi niyang mahilig siya sa beach. Huwag mong sabihin, tara, beach tayo bukas. Ang gawin mo, i-surprise mo siya sa isang Friday night. After work, bigla mo siyang yayain. May pupuntahan tayo. Tapos mag-drive ka to the beach. Romantic, moonlight, relaxed ang vibes. Unexpected equals exciting. Ginulo mo yung boring na routine niya. Ginawa mong special yung ordinaryong gabi. Yan ang magic ng pagiging unpredictable. So, recap lang bro. Pakinggan mo kung ano yung gusto niya. Pero, wag agad-agad ibigay. Gawin mo to sa hindi niya inaasahang moment. Ipakita mong may control ka at wag kang bumigay sa mga reklamo o pa-cute niyang drama. Dapat malaman niya na makukuha lang niya ang gusto niya kapag ikaw ang nag-decide. Hindi dahil pinilit ka niya, hindi dahil nag-demand siya. At doon mo tunay na maiintindihan kung ano ang ibig sabihin ng misteryoso at kung paano maging isang lalaking may mystery. Hanggang dito na lang muna guys. Kung nagustuhan nyo to, leave a comment. Huwag nyo kalimutan mag-like, share, and subscribe. See you sa next video. Ito ang Galawan.